Diyan pa ba kayo? Yes! Pray ng Panginoon at para naman sa pinaka-uling salita ng ating mahal na Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ito ay matatagpuan sa Lucas 23 verse 46. Then Jesus, calling out with a loud voice, said, Father, in your hands I commit my spirit. And having said this, he breathed his last. So ito po yung huling sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y pinagkatiwala ko ang aking espiritu, at pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. So ito yung sinasabi nga, this phrase was the last of Jesus Christ upon the cross. It is a powerful moment and one that indicated the end of the Mosaic law. Ito yung huling sinabi niya. At kumbaga, baka sabihin natin si Jesus Christ lang ang nakagawa nito. Kumbaga, sa buhay ng isang tao, pumunta ka ng abroad, nagkontrata ka ng 3 years, pagkatapos, Sir, tapos na ako, uuwi na ako, asawa, sunduin mo ako sa airport. Pero ito, hindi lang si Jesus Christ ang gumawa nito. Kung maalala nyo si Stephen, 7:29 ng Acts, 7:59 kung natatandaan ko, ng Acts 7:59, habang binabato si Stephen, yan din ang binanggit niya bago siya namatay. Father, sabi niya, tanggapin mo ang aking espiritu. Ibig sabihin, nag-accomplish niya ang pinagawa sa kanya. So tayo kaya, pag sinabi natin, Father, receive my spirit, tatanggapin kaya tayo? Baka hindi naman kumpletong ating mga ginawa. Gumawa nga tayo, pero marami tayong atraso sa Panginoon. So kailangan maging katulad ng ginawa ni Jesus Christ, na accomplish niya ang task na binigay sa kanya ng Ama nang walang kapintasan. Kaya ang nakita ko dito, it is His victory over Satan. Kasi maraming temptation hanggat na abang siya nandito sa lupa, pero hindi siya nagpatangay sa kaaway kay Jesus Christ. So dapat sana, ganun din tayo. Tiisin natin. Huwag tayong papatangay doon sa kapaligiran natin dahil mamaya nadala tayo ng emosyon natin. Sabi nyo nga kanina, yan ang magpapahamak sa atin. Ang isipin natin, bawat isa, may kanya-kanya tayong responsibilidad na pagdating sa Ama, pag sinabi natin, Father, receive my spirit, ay talagang tatanggapin ka. Paano yan pagdating ng panahon? Father, receive my spirit. Teka. Hindi pwede, wala kang lista dito eh. Hindi kita tatanggapin, nakalista pala yung mga pangalan ng tatanggapin doon. So, what does this victory of Jesus on the cross of Calvary brings us? Ano ba ito? Anong victory ba ito na pinapaalala sa atin ng Panginoong Jesus? Tapos na, maraming beses na natin ito ginaganap na yearly. Unang point ko, it brings us salvation. Kasi kung walang ganyan, walang salvation, walang Kristiyano na maniniwala, hindi mag-exist ang Kristyan, ito lang ang pinanghahawakan natin. Why? It brings us salvation because Jesus submits to the Father's will. So, binigay ni Jesus Christ ang kanyang buhay sa Ama, kaya kahit anong hirap, anong dusa dito, anong temptation, hindi siya nagpapatalo kasi nga ang gusto niya maabot yung katagumpayan ng ipinakita sa mata na ganun pala ang taong matapat, masunurin, nagpapasakop sa Ama, pagdating ng araw, katanggap-tanggap siya doon. Ganun din tayo. Kasi yun ang magiging kahinatnan natin. So makita natin doon sa Luke chapter 22 verse 42. Father, if you are willing, take this cup from me. Yet not my will, but yours be done. Naalala nyo yan? Alos natitiplan siya. Pero, gusto na niyang umayaw doon. Pero si Jesus Christ, sabi niya, not my will, but your will be done. So, dito natin makikita na ayaw niyang mahatak siya ng tukso sa sanlibutan. Sabi nga niya doon sa Philippians chapter 2 verse 8, and being found in the appearance of as a man, He humbled Himself and became obedient to death,
even death on the cross. So yan, ginampalan niya yan. Kaya nandoon, ito lang ay pinapakita. It reminds us, it brings us salvation. Itong pinakamaganda. Sabi nga nun, it brings us salvation because Jesus sacrificed Himself to set us free from sin. Anong sinabi niya sa 1 John 4:10? This love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. So, naging alay siya para sa kasalanan natin. Nabanggit na yan kanina. Sabi ng John 8:36, so, if the Son sets you free, you will be free indeed. So, kung kaya, pinalaya ka ng ang Panginoong Jesus, malaya ka talaga. Kaya magtataka tayo sa sarili natin, pinalaya na tayo, pero hindi tayo makalaya. Kaya, review your salvation. Review your, yung pagiging born again natin. Yan ang sinasabi ko lagi. Kasi baka mamaya yung pagiging born again natin, sa puso, isip lang natin, pero sa Panginoon, di pa natanggap yun. Baka kako yung marka natin ay burado na, yung seal of the Holy Spirit. Kasi, sabi nga, ang Kristiyano nagkakasala ba? Yes. Pero nagpapatuloy ba siya? No. Kasi kung nandyan sa yung Holy Spirit, alam niya nagkakasala ka, hindi papayag yan. Holy yan eh. Ay kaso ikaw nahuli. Pero hindi ganun. Ang kailangan yan, sumunod ka. Submit to the will of the Father. Ganun ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya matibay, matatag siya kahit nandyan ang tukso sa paligid. Naiiwasan niya ito. So point number 2. What does this victory of Jesus on the cross of Calvary brings us? Pangalawa, it brings us confidence in God. Ito ay nagdulot ng pagtitiwala natin sa Diyos. So dito sa ginawa niya na itong mahal na araw, malalaman natin, ipinakita sa atin, maalala natin ito, na ipinapakita yung ating pagtitiwala sa Kanya. Kasi ang Panginoong Jesus nagtiwala sa Ama, kaya sinunod niya lahat yun. At alam natin pagkatapos nun, siya ang itinuring na King of Kings and the Lord of Lords. Lahat ay lumuhod, lahat ay nagsabi na siya ang Diyos ng kataas-taasan. So it brings us confidence in God. Ano yun? It establishes a deeper relationship with God. So, kung mayroon kang confidence sa ating Panginoon, dapat ang relasyon mo sa Kanya ay lalo mo pang pagpapaigtingin, palalimin. Ano yun? Ang verse natin, 14:23 ng John. Jesus replied, if anyone loves me, he will obey my teaching. My Father will love him, and we will come to him and make our home with him. So, hindi lang si Jesus Christ ang maninirahan, ang kasama mo, kasama yung Father. Sabi pa nga na, no one can snatch. So, yun makikita natin dito na dahil ang Panginoon may confidence siya nung sumunod siya, dapat tayo as Christian may confidence din sa ating pagsunod kay Kristo. Dahil kailangan ito. Kaya sabi ko, pag medyo alanganin tayo, review, balik tayo sa ating pagtanggap sa Kanya. Ano ba yan? Totoo ba sa puso natin? O bukang bibig lang yon? So kailangan, review tayo dyan. Anong sabi niya? Establish a deeper relationship with God. Sabi niya, mananahan sa atin siya at kasamang Ama. Pangalawa, it makes us faithful to God. Dapat maging tapat tayo sa Kanya. Sabi ng Matthew 24 verse 13, but he who stands firm to the end will be saved. So huwag kang papatukso, huwag kang papadaya, manatili ka. Para ngayon, para hanggang kung sino ang matatag, kung sino ang siyang magtiis hanggang huli, siya ang maliligtas. Sabi ng Lucas 21 verse 19, by standing firm, you will gain life. So, kung yan matatag ka, hindi ka magkakasala, hindi ka mamamatay, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. May buhay ka. So, pangatlo, bilisan natin to. Wala pa atang 5 minutes, tapos na ako. So, kurang karipasan. So, ang pangatlo, anong dulot sa atin ng tagumpay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo? It brings us eternal life.
Ito ngayon ang kailangan natin. Ito ay nagdudulot ng buhay na walang hanggan. Para masigurado, point A, it assures us of our eternal life in heaven. Tinitiniyak nito sa atin ang ating buhay na walang hanggan. John chapter 3 verse 16, paborito nyo yan. For God so loved the world that He gave His own one and only Son, and whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Napakaganda niyan. Pero ang tanong, isinasa katuparan ba natin ito? Kasi, alalahanin natin, hindi yung kasama natin, hindi si pastor, ang sasagot nito pagdating ng panahon, ikaw mismo. Lahat tayo nag-aaral dito para may guide lang tayo ng tama, pero depende sa atin yan. Choice mo yan. Kung ayaw mong dibdibin, kung ayaw mong sundin, ikaw naman ang mananagot niya pagdating ng araw. Sana nga tayong lahat dito, pagdating doon sa sa heaven, makita ko kayong lahat. Baka mamay naghahanap ako, teka, mag-attendance nga ako dito kung nandito yung mga taga-divine. Ay baka mamaya, asan sila? Mayroon pa bang biyahe na parating? Baka mamaya, wala na pala. Ha? May nalit. Sabi niya, mayroon pang last trip. Pero tingnan natin, magbilang ka na doon. Bilangin mo kung andyan sila, parating. So sabi dito, it assures us of our eternal salvation or eternal life in heaven. Pangalawa, it assures us of our eternal security in heaven. Tinitiyak nito sa atin ang ating walang hanggang seguridad sa langit. Mayroon yan. Sabi ng John chapter 10, verse 28 to 29, I give them eternal life. Ayaw nyo pang maniwala sa ganon? Siya na mismo nagsabi, and they shall never perish, no one can snatch them out of my hand. Walang makakaagaw sa kamay niya. Huwag ka lang magpumiglas at lumundag mula sa kamay niya. Nakita mo may ilaw-ilaw niya, naku, mas masarap doon na lang ako. Ay, hindi ganon. Sabi ng verse 29, my Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. So dalawa, hindi ka na para bang si Jesus Christ nandito, nandiyan ang Father, nakahawak si Jesus Christ sa kabilang kamay mo, ayaw kang bitawan, walang makakakuha sa iyo, nandun din si Jesus Christ sa kabilang kamay mo, kasi ikaw, ayoko, parang ganon. So, ayaw ng Panginoon na maagaw kayo, kaso ikaw yung parang pumipiglas na ayaw mong makarating dun sa buhay na walang hanggan. Kaya kung mapapansin natin, makita natin na ito, yung ating kinukulitan ngayon, ito yung katagumpayan ng ginawa ng Panginoong Jesus sa kay Satan, na hindi niya kayang, kahit na sabi nga niya, ang huling kanyang kinalaban ay ang kamatayan. Kaya siya nag-resurrect, ipinakita lang kay Satan na hindi mo ako kontrolado. At kung mapapansin mo dyan, may verse dyan na ako ay may authority para ibigay ang buhay at kunin. So yun, nandun lang sa isang message ko, pero dito na yan. So makikita natin dito na kung ano man na naalala natin na ating mga pagkukulang sa Panginoon sa mga oras na ito, ay alalahanin natin yan at ibigay natin sa Panginoon. Kaya tayo pong natin tumayo at ating bago tayo manalangin, kung sino ang gusto na mag-surrender ng kanyang buhay sa Panginoon. Alam naman natin na tayo po ay tinanggap na natin ang Panginoong Hesus. Pero sa oras na ito, ano bang mga nagawa natin ng mga kasalanan na nais natin ibigay sa Panginoong Hesus? Kaya kung sino man, lapit kayo dito para ipag-pray natin ang bawat isa na itong ating tamang-tama ito, kumbaga sa pagsunod ng ating Panginoong Hesus, siya ay nakaranas ng kahirapan, yung sacrifice niya para lamang ipakita sa atin na sabi nga kanina, kung yun ay para sa kasalanan natin, tayo sanang ipinako, pero dahil sa kanyang habag, sa kanyang pag-ibig sa sanlibutan, ay sinurrender niya ang kanyang buhay.
si Jesus Christ na mismo yun, na dapat hindi nararapat na mag-isubang buhay sa Panginoon. Pero para ipakita sa atin na kahit siya man, Diyos man siya, inalis ang pagka-Diyos at ibinaba ang kanyang sarili, nagpasakop sa pangyarihan ng Ama sa langit. Sa mga oras na ito, ilapit natin ang ating mga sarili sa Kanya at isuko natin yan. Ano man mga kahinaan natin, alam ko, marami tayong kahinaan at ito sa mga oras na ito, lumapit po tayo sa Kanya at itaas natin ang ating mga kamay na Lord, ang oras na ito, alam ko, Ikaw ay naririyan sa aming kalagitnaan. Nakikita mo ang puso ng bawat isa. Mula pa kanina, kung ano mga sinabi mo sa cross ng Kalbaryo, ang sabi mo kanina, Father, forgive them. At dahil hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. At ito ay ginawa mo rin. Patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At naghabiling ka pa doon, sabi mo, Woman, behold thy son. Tapos, dumating ang mga pagkakataon, nasabi mo pa na, Why thou forsaken me? At sinabi mo pa, nung ika'y nahirapan na, sabi mo, It is finished. At sinabi mo, into thy hands I commit my spirit. So itong 7 kataga na binanggit mo sa cross ng Kalbaryo, nagpapakita lang, ipinakita lang sa buong sanlibutan na kami na mga tagasunod mo, pag dumarating kami sa sakripisyong ganyan, katulad ng iyong kinakaharap, dapat ang attitude namin ay ganito, Panginoon. At